At ito po yung nangyari. Nag-scroll ako sa Facebook. Talagang scroll lang sana. Tapos bigla akong nakakita ng isang pagkakakitaan. Isang ad na nagsasabi na dito sa akin, libre ka. Kikita ka ng 3,000 hanggang $5,000 buwan-buwan. Wala kang gagawin kung hindi pindutin lang ang cellphone at gamit ng cellphone mo ay kikita ka ng malaki, no? So bilang isang ordinaryong Pilipino, ako po ay pumindot, kasalanan ko rin. No, pumindot ako. Sino bang hindi pipindot? Ang ganda ng kanilang sinabi, no? At yun na nga, doon na nagsimula ang lahat. Sa una, mayroong 111. Hindi daw ito bayad, ito daw ay gagamitin para sa produkto na gagawin. So, 111 maliit na halaga. Kaya ang ginawa ko, nag-yes ako. Total, maliit na halaga, kikita ng malaki. At ito na nga, ito na yung tinatawag nilang top up. Pag sinabi nilang top up, ibig sabihin, gagamitin mo, papadala mo sa GCash. Ito yung proseso na nakita. No? Sa proseso na to, 111 pesos lang magagastos mo, magkakaroon ka na ng sarili mong negosyo. So, nagbenta ako. Umita ako ng 150. Sa 111 ko, naging 250 siya. Pagkatapos, nagpindot-pindot na naman ako. Nagpapasok naman ako ng GCash kasi kailangan 300 na. Sa level 2. Tinatawag nilang tier 2. Yung 300 na pinasok ko, kumita ko doon ng 200, naging 500 siya. No. Pagkatapos ng 500 na siya, kailangan makarating ako sa level 3 para maging regular employee nila ako. Magkaroon ako ng 500 monthly pesos. At maliban pa sa commission ko. No. At dito, ang ibibigay mo naman ay 600 pesos. Sa 600 pesos na ito, regular ka na. At malaki na yung kita mo. So, nagligay ako ng 600 at umabot nga siya ng 800 plus. So, ito yung pera ko. 892 pesos, no? At yan ay nakuha ko sa unang top up ko ng 600. At ang nangyari nga, may isang product pa na malaki yung kita ko sana kasi nga 2,000 plus yung kailangan kong i-top up na naman para kumita ko ng malaki at madagdagan yung kita ko. So doon ko nakita na pag lumagdag ako ng 2,000, ang laki na naman ipapasok kong pera, no? Ang ginawa ko, withdrawin ko na lang sana. Kaya lang, ang nakalagay dito ay you cannot withdraw kasi meron akong pending dahil hindi ako nakahulog ng top up na mahigit 2,000. Ano? So, yun na. Doon na siya pumapasok. So, kahit anong withdrawal ko, ganun yung sinasabi. No? Na yung aking pera na ito, ay hindi ko makukuha kasi nga, meron pa akong hindi na babayaran, hindi na aayos na account. Kaya, ang tanong paano kung hindi ko ma-withdraw? Dahil palaki ng palaki yung ihuhulog ko. Kasi nung una, 200 lang, 100, 300, 600. Ngayon, kailangan ng 2,000 para lang next step ako. At may 7 pang step bago ko matapos yung level 3. No? So, kailangan ko 2,000. Paano kung sunod? Nagulog naman ako, 5,000 naman yung kailangan. Tapos, hindi ko na naman mapupunuan. Mas malaking halaga na naman. Malaki ang kita, pero pataas ng pataas. Hanggang makahulog ako siguro, mga 10,000. Yun iniisip ko eh. Kaya, nagdalawang isip na ako. Kaya sa mga tao na makakita ng mga ganitong klase, wala man lang kayong pera na malaki, wag nyo nang pipindutin, masasayang na yung pera nyo. Sasakit yung ulo nyo dahil hindi nyo mawi-withdraw yung pera ninyo. No? So ganito, halos ganito lahat yung kalakaran sa online scam. No? Ang gagawin nila ay paamat-amat ka, aakitin ka nila, magwi-withdraw ka, tapos mag-deposit ka, hanggang hindi mo napapansin dahil sa eagerness mo na kumita. Pero ang nangyayari, hinututan ka lang ng pera. So ingat po tayo mga kapatid.
Ito isa lamang paalala sa mga ganitong klase. At baka mas malaki pa yung mabiktima kung hindi nyo kayang kontrolin ng sarili nyo. Buti ako, nakontrol ko yung sarili ko. Alam ko agad, dahil hindi na ako maka-withdraw. Hindi na ibigay balik yung pera ko. Ay sabi ko, bahala na kayo dyan. Inyo na yan. Pero, maging aware kayo, paano kung malaki ng pera nyo. No, kasi siyempre, eager ka kumita. Tayong mga mahihirap, tayo pa, ang kanilang gagansuhin. Sa muli,